ayusin na lang po natin to. Makikipag-usap naman po si Ma'am Digna sa inyo. Ma'am Digna, may gusto po kayo sabihin kay Sir RJ? Yan po, balik na lang po niya para wala nang, hindi na po lalaki yung ano namin. Sige po ma'am, kausapin niyo po siya ma'am. RJ po, balik mo na lang para wala nang ano, kasi nakakaya na rin to. Oh. Ma'am, bakit parang kinikilig ka pa ma'am? Ay, hindi ma'am, hindi ako kinikilig. Parang nagigigil lang po ako. Ibalik na lang yung, ano yung, kahit yung PCX na lang, di ba? Pinakinabangan mo naman ng matagal na rin yan eh. Marami naman pera nagbigay sa'yo. RJ, pakibalik na lang yung PCX, yun na lang hinihiling ko. Total, wala ka naman ibang binalik sa akin, yun lang yun. Saka yung 40,000, okay na ako dun. Kesa hindi mo rin naman ginagamit, iba-ibang tao yung gumagamit yan eh. So, nasa probinsya ako eh. hindi nga yun eh. Tapos sinabi mo na naman, nakita namin nung Tuesday nandyan at saka may mga nag-send sa akin ng photo ng nasa bahay nyo. Ngayon sabihin mo, nakasala na naman. Ganyan na naman ang ginawa mo dun sa isa nun, di ba? 3 beses. Pag nakita mo sa bahay, kunin mo na. Wala nga dyan, nakasala nga eh. O sinala mo, talagang sinadya mo, talagang pinagperahan mo ka, RJ. Ikaw naman, sobra ka. Eh, ginamit ko. Pangayos, wala. Kahit sa bandang huli, mamimera ka pa talaga ha, RJ. Grabe naman. Talaga naman. Ibigay mo na yung hinihingi niya. Para hindi na kami magdedemanda. Kung gusto mo ng demandahan, gusto mo, mapapahirapan ka lang. Yung motor lang ang kailangan na namin, hindi ka na namin kailangan. Yung motor lang, para awa mo na. O sige, pagtubos. Bigay ko sa inyo. Pagtubos, kailan mo tutubusin? Ito lang. Nasa national, ano naman tayo, di ba? O narinig nyo, pag tinubos niya. Magbigay ka ng exact date, Sir RJ, kung Kasi kailan. I'm sure po, hindi po nakasal na Hindi yan. nakasala yan. Sir, Alam ko na hindi po, nakasala yan. ilang beses nang ginawa yan, nakasal na 30,000, 40,000, 50,000 dalas. Una sinala yung clip bago na benta, 55,000 po. Tignan, Yes, sir. kung kakailanganin mag-file ng kaso, ikaw ba willing bumalik sa Pilipinas para i-file ang kaso? Yes po. Ayun, Jen, nadinig mo ha, ganun kasi ganun ka-decided si Dig na mag-file ng kaso. So siguro, bigyan mo na lang ng siguro, bigyan ka namin ng 15 days mula ngayon para tubusin yan. Pero in the meantime, i-prep. Dig na mag-coordinate na lang tayo, ano? Paano ba? Tsaka Sir RJ, ang mahirap po dito sir, nagpakilala po kayo na single po kayo. Kaya po pala kanina may kausap kami na yung dati nyo kasama. Yun yung meron pa kayo, dati nyo siyang kinakasama at may anak kayo. Pero ang pakilala nyo po kay... Hindi pa naman po ako nakakasal. Opo, pero may kinakasama po kayo at may anak po kayo ng time na yon. Pero ang pakilala nyo po kay Ma'am Mirasol is single po. Kay Ma'am Digna. Opo, may kaso po ba yun? Hindi sir, masakit po yun sa part ni Ma'am Digna at yung nanay din ng bata. Hindi, wala na po kami nun. Ano pong sista nung anak niyo po ngayon, sir? Nakakapagbigay naman po ba kayo ng sustento? Kasi kausap po namin kanina yung nanay. Hindi po eh, nilalala niyo po sa akin yung anak ko po eh. Hindi niyo parang, Parehas. ayan dyan ka pala. Andito ako. Oo, kanina pa. Alam mo kung bakit, RJ. Alam mo. Gusto mo ba sabihin namin kung anong nangyari talaga? Ha? Okay, ano ba mo nun? May babae po yan. May babae po yan. Yung Rosemary Navarro, pero yan po yung babae niya na makapalang mukha din. Bakit po, ma'am? Ano pong ginawa? Kasi po, noong time na yon, sila po nung Rose na yan. Kasi wala pa po siya dyan sa Bigan. Nasa Pampanga pa lang po siya. November po noon. Bago po siya lumipat ulit ng Bigan. Bago niya nakilala tong si Digna. So ano, Digna, gusto kong madinig ni RJ kung gaano ka kasididong i-file yung kaso. Sige nga, willing ka bang bumalik ng Pilipinas, Digna? Yes po, sir. Pero, ito na pakiusap ko sa kanya, sir, para hindi na siya mahihirapan dahil siya po yung mahihirapan kung magdidimanda ako. Baka pabalik ko po sa kanya lahat ng mga nabigay ko sa kanya, sir. Kung may chance po. Yun lang po yung PCX. Kunin ko na lang po. Yun na lang po. Sir, yung tulungan Ganito niyo na lang. ako. So, mayroon naman kayo atang way to communicate with RJ. RJ, kukontakin ka nila after this para mapag-usapan nyo kung paano mo ibabalik mo sa sakyan. At balitaan mo kami kagad kung ano mapag-usapan nyo, ha? O, yan. So, bibigyan ka pa namin ng pagkakataon. Total, si Digna naman, Digna,
kung sakaling kailangan bumalik dito sa Pilipinas at mag-file ng kaso, gaano yung pinakamaaga mo makakapagpunta rito? Kasi po sir, yung boss ko, first week of September is aalis po siya punta ng Australia. So, Okay. ako yung housekeeper po dito. Tapos, Kailangan po ako makakalim. Kasi dito. hindi naman namin pwedeng i-file ng wala ka. Kailangan nandito ka. Ikaw nakakalam ng lahat. Yes, sir. Diba? Pero tingnan natin kung pwede. Kasi yung personal knowledge kailangan namin eh. Kaya tingnan natin kung pwede ka mag-prepare ng complete affidavit mo dyan. Magpapa-apostil na lang tayo dyan siguro sa consular office. At para ma-file. Pero kung sakaling kailangan pumunta rito, kailan ka pwedeng pinakamaagang makabalik? Mga third week ng September, sir. Third week of Okay? RJ, yan bali ang palugit mo. Third week of September. Opo. Yan, mahaba ang panahon na yan. Pero kung pwede mong gawing mas maaga, gawin mo na mas maaga. Kasi in the meantime, gagawin na namin yung kaso mo, ha? Pag yan, final namin, tuloy-tuloy yan. At pag sumampa ng korte yan, yung warrant of arrest mo, ipapasil namin dito hanggang mahuli ka. Sige po. Okay? May tatawag sa yung representative ni Digna, sagutin mo. Sige po. Ang importante, may reporting sa amin update ko ano nangyayari tungkol sa commitment mo. Okay? Okay po. Po? Yun yung sa magiging commitment mo. Basta third week of September ang binibigay naming taning sa'yo. Pero hindi ko maipapangako mahihintay namin yung third week of September. Baka mapaaga namin ma-file yung kaso dahil baka magawa namin ng paraan na mag-SPA na lang si Digna at si Digna doon na mag-execute ng affidavit niya sa Singapore. Okay? Opo. O Divina, ikaw, ano ba? Kailangan mo rin ba ng tulong namin? Di na po, di na ako na umaasa pa dyan. Alam ko naman walang ibibigay yan. Just in case lang, Divina, andito lang kami para Apo. makatulong din sa'yo. Apo. O Digna, okay? Malinaw, Digna? Yes po, sir. Okay, o yung mga OFW natin dyan sa Singapore, ha, mga kaibigan ni Digna, o shout out naman din sa inyo. Pwede mag-shout out, sir. Opo, ma'am, Sa mga kaibigan natin sa Singapore dyan, mga nanonood sa atin ngayon. okay, ma'am, may last message po kayo kay Sir RJ. Ako po pwede po mag-shout out. Mamaya ka na mag-shoutout, nirereklamo ka na dito. Susunod na shoutout. Shout out niya po yung girlfriend niya. Yung Okay, papaya nga ito mag-shout out. Basta totoo pa rin may Rosemary ba yung pangatlo mo. shout out niya po yun? Yung RJ, Po. sino yung shoutout mo? Curious lang kami, sino ba siya Sino shout out shoutout? ko sana? Shout out lang po dyan sa mga tropa ko sa Tondo. Shout out daw sa mga tropa ni RJ dyan sa Tondo. Pero wag niyong gayahin si RJ, ha? RJ, ha? Okay, nagkakatuwa tayo dito. Sana wag mo kaming biguin, ha? Opo. Masaya tayo ngayon, pero wag mong palungkutin ang buhay mo pagdating ng third week of September. Malinaw? Opo, good bye na. Sige. O, Digna, natinig mo na lahat? Opo, sir. Okay na? O, sige. And wag po kayo mag-alala, ipapamonitor po namin to at sana po mukha namang okay naman kausap si Sir RJ. Pipilitin talaga natin siya na ibigay na lang po para wag na lang po na umabot sa kasuhan, ma'am, ha? Mag-usap na lang din po kayo, ma'am, off-air. Yes. Okay? Okay lang yan. There's always a first time, pero dapat wala nang second time. Okay po. Salamat po. Salamat po. And Ma'am Mirasol, salamat po, ha? Kausapin po namin si RJ at mag-usap na lang po. Sabi ng isang netizen, huling shout out bago kulong. Nadinig ko yung RJ? Ayan o. O, ikaw tignan. Happy ka na dyan, ha? Hintayin pa natin maibalik yung motor mo bago ka matuwa dyan, ha? Oo. Balik muna motor, ma'am. Thank you po. Salamat Thank you po. po. Magandang hapon po. Gandang swak sa budget on Shopee Beauty when you check out new and exclusive products. And enjoy discount vouchers. May free shipping pa araw-araw. Kaya shop now. Shopee! Kakaiba po itong reklamong mapapakinggan nyo. Sa reklamong ito, ipapakita po namin sa inyo na yung mga reporters ko po
kami, kasama na po ako dyan. We're not invincible. Meaning, kami rin po tulad ninyo ay nagkakaproblema din. Nagkakaproblema sa pamilya, sa ibang tao. Sino ang magsusolve ng problema namin? Halimbawa na lang po sa isang reporter namin na nagkakaproblema, na yung reporter po namin yan, napakagaling niya po mag-solve ng problema pag nandun po siya sa field. And now, pag siya po ay nalagay sa sitwasyon na siya ang merong isang problema, who is going to solve that problem for her? Ang sagot ko po dyan, ako. Pakilala mo yung ating reporter. Okay, Idol, dito yung reporter natin. Isa sa pinakamagaling na reporter ni Idol Rafi, si Jill Nebrida. Yan, nirereklamo niya, Idol, yung kanyang tita na nagpapaalis sa kanya sa kanilang bahay. Ikwento mo yung ginawa sa'yo ng tita mo. Bali, ayun po, June 29 po, nagpunta po ako sa bahay. Pero bago ako pumunta, bumisita muna po ako sa puntod nung kat. Idol, sa ating sumbong at aksyon, nasa studio po natin si Ruby Rose. Kung maaalala mo, Idol, na-ere po siya sa aksyon sa tanghali noong July 7 kung saan ang gusto po sana ng kanyang kinakasama is sex muna daw po bago sustento. Kasama niya, Idol, yung isa pang nabuntis nung lalaki. Nagdala pa ng backup si ma'am. Yes. O, may kasamang backup na. Ito po yung isa pa sa nabuntis ng lalaki, Idol. Dalawa. Sila ngayon magreklamo laban doon kay lalaki. Mukhang fresh na fresh po kayo. Fresh na po ngayon. Nakapagpahinga na ho kayo siguro. Yes po. Ngayon, ang kasama niyo po, Ma'am Ruby, ay si... Rachel Rose Alberto pa. Ito si Miss Alberto, mukhang seryoso. Miss Rachel, kaano niyo po si Emerson? Bali, nakilala ko siya sa SMOA po. Magkatrabaho po kami nun po. Doon ko po siya nakilala. Nagkaroon po kayo ng anak. Yes po. Paano niyo po nakilala itong si Ma'am Ruby Rose? Nakita ko po siya sa YouTube po. Kaya nag-usap kayo Yes dalawa po. para magtulungan para itong si Emerson malaman niya yung kanyang kalokohan. Yes. Malaman ng buong mundo. Ay, Hello? Hello? Ano? Sino to? Opo. Ay. Opo. Sir, pwedeng mamaya na lang. May ginagawa kasi ako eh. Oo. Sige. Mamaya po mag-chat po ako ulit. Ay, magte-text po ako. Sige po. mama ng buong mundo. Ngayon, not one but two na. Marami pa po. Marami. Yung iba po kasi may kinakasama na po, ayaw na po nila ng gulo. Pero may mga anak po siya sa una na ayaw niya sustentuhan din. Although pinupuntahan na siya ng mga kapatid dun sa trabaho. Tapos Curious po ako, ma'am. Ang gaganda ninyo. Ano bang itsura nito? Hindi, tingnan niyo sila. Mga mistisa to sila, oh. Ano ba meron kay Emerson at nagustuhan niyo po ang gaganda ninyo? ang galing sir magsalita, galing mag-sales talk. Nadala po lang pa sa daldalan. Ano ba trabaho nito? Sales assistant. Pero mas magaling na kami ngayon. Yun! Yun ang gusto ko marinig. Sige, papasokin natin magaling magsalita. Si Sir Emerson Aragon. Ulat ka ba, pala Kaya pala ano to? Sige, pauwi natin. Kaya pala girlfriend to ng mga ganda. Sino muna mong gusto kausapin sa kanila? Si Ruby Rose muna po, sir. Sa akin po, sir, regarding po dun sa sustento, alam naman niya po, sir, na nagbibigay po ako. Doon naman po sa amount, accepted ko naman po, sir, na kulang siya. Ngayon, sir, just in case naman po na gusto niya magpa-additional, pwede naman niya po akong kausapin, sir. Actually nga po, sir, is napailan na niya po ako kaagad ng kaso, sir. February pa lang po. Meron na po akong kaso pala sa kanya, which is nagbibigay pa po ako sa kanya dun, sir. Meron kasi yung estilo mo na bago ka magbigay ng sustento, motel muna. Yan, sir. Diyan po, sir, sa sinabi niyang yan, sir, durog na durog po ako, sir. Wala po akong may harap sa lahat ng mga katrabaho ko. Nung sinabi niyang motel muna bago sustento, sir, tinataga ako po yan, sir, sa bato. Wala pong nangyayaring ganyan. Nasaan yung bato mo tatagal? May bato ba tayo tatagal yan? Kasi, sir, Alam mo, Ma'am Ruby Rose, relax na relax ka. Hanga ako sa iyo. First time tayo magkaroon ng isang complainant na very relaxed. Tapos itong si lalaki, tense, si Ma'am Sheila. Sa akin- Pero itong isa, medyo tense na. Ma'am Richelle,
Anong gusto mong sabihin dito kay Sir Emerson? Binugbog niya kasi yan, sir eh. Kaya ganito yung, ano niya, very emotional. Sinasabi mo, matal muna, ano pa to? Ang kapal ng mukha mo. Tarang to kami ng minuto. Ma'am, gusto mong pakulong to? Kailan kanyang binugbog, ma'am? Nung April po. Nakapagpaplate mo kayo? Opo, sa NBI po. Very good. Hindi po in-accept ng NBI yung letter niya. Kasi 3 days na daw 3 po. days na daw. Pero mas kina, meron kayong Meron, medical meron certificate. Pwede natin gamitin yun. Basta as long as meron kayo medical certificate. Hindi niya rin po binibigyan yung anak nito ng sustento kahit nung nanganak. 5 months old pa lang po yung baby. Doon po sa pananakit ko po sa kanya, sir, wala pong katotohanan yun, sir. Sinungaling nga, may ebidensya ko. Unang-una, sir, kumarap po kami sa trabaho namin. Meron po kaming kasulatan dun, sir. Lahat po dun nakadokumento po lahat dun, sir. Ano po nakalagay sa kasulatan? Sorry po, sir, kasi medyo hindi ko na, medyo matagal na po. Hindi, nakalimutan. doon sa matatandaan mo po, anong nilalaman ng kasulatan? Hindi ko po kasi nakita, sir, yung mga sinasabi nilang Sir, pasa. kasi kung ikaw ay papasok sa isang kasulatan, alam mo pretty much kung ano nilalaman ng kasulatan. Papasok sa isang kasulatan, alam mo pretty much kung ano nilalaman ng kasulatan. Hindi man yung exact word by word, Apo, sir. pero at least yung pinakabuod doon. Yun, sir. Ano Ano ba? po yun, sir? Nag-away po kasi kami, sir. Kasi nga po, may nag-text sa kanyang lalaki. Sinasabi niya na, asan ka na? Sabi mo, magkikita Sinungaling tayo ka. ngayong araw. Sir, sandali sir, malayo ka. Ano po yung nilalaman ng kasulatan at bakit niya po nasabi na sinaktan mo siya kung hindi naman pala totoo? Hindi ko po alam, sir. Kasi po, nag-aagawan lang po kami ng helmet nun, sir. Tapos, ayun niya po kasi sa akin, sir, ibigay kasi pinapauwi ko na po siya ng Maynila para makita niya po. Yung nag-text Sinungaling sa ka, hindi kanya. tayo nagkakagawa ng helmet Tapos nun. po, sir, nung ayaw niya pong ibigay sa akin, sir, sabi ko, sige, sumama ka na lang ulit sa bahay. Sabi ko sa kanyang ganyan. Tapos, sir, syempre po, mabilis po nga po yung patakbo ko po, sir, ng motor. Tumatama-tama po siya sa akin sa likod ko, sir. Ang galing mo naman, be. Bali ka Ito lang. pag ginamit na yung cellphone na to. Ang galing mo. Paano mo nagawa yung kwento? Dinala ko ba ako dun sa may ginunuha para The walang best. makakita sa atin. Actually, sir, may kinakasama yan. May live-in partner yan habang sila. Pinagsabi niya pang yung isa eh. Yung isa may asawa. Oh. Nahuli At sila. kami dun eh. Tapos pinabarangay siya ng asawa. Ngayon pinalabas niya na hindi siya yung lalaki, pinalabas niya din doon sa babae. Parang kina-operate niya din yung babae since na gustong-gusto nga siya, ganun. Ganyan kagaling yan. Ganda, no? Galing mo. Ilang araw pinag-isipan yung kwento mo. Gulat ka ba? Sama ko siya? Hindi naman ako nagulat. Ay ka nagulat? Pero sir, pag siya ay magsasampa ng kaso, Yes, sir. malaking posibilidad na babagsak ka sa kulungan, lalo pa meron pala siyang hawak ng medical certificate. Sige po, sir. Kung ano man po yung naging kasulatan ninyo sa inyong HR, hindi po tatanggapin yun sa korte. Yes, Ang sir. tatanggapin ng korte ay yung po medical certificate. Yes, sir. So, kayo ba ma'am willing magsampa ng kaso? Oh. Palagi kanya binubugbog. 3 beses na po. O sir, bakit niya sasabihin na binubugbog mo siya kung talagang hindi naman? Ano pong reason? Lagi po kasi siyang nagsiselos sa'yo. Yung ano po kasi sinasabi niya, sir, magkapit bahay po kasi kami yan, sir, ng boarding house. Pag pinapaalis ko po siya, sir, at ayaw ko po siyang makita, sinisira niya po yung mga jealousy ng boarding house ko, sir, para makapasok po, sir. Siyempre, sir, pinipigilan ko po siya. Ang sinasabi niya po atang bugbog, yung pinipigilan ko po siya, sir. Siyempre, sir, Sinungaling ka, nagbubugbog lang po tayo, sir. Gusto niya po pumasok ng boarding house Yes, ninyo, sir. pero ayaw mo siya papasukin. Opo, sir. Ba't ayaw mo siyang papasukin? Hindi ko na nga po siya, kasi sir, pinapaalis ko na nga po siya, kasi ayaw ko na po sa kanya. Nung Kasi meron ka ng iba. Meron po kasi talaga akong kinakasama, sir. So kung meron ka ng kinakasama, ba't ka pa nakipagrelasyon sa kanya? Ba't mo pa siya niligawan? Nagkaroon lang po kasi, magkasama po kasi kami rin din, sir, sa trabaho. Kaya nga siya, di ba? Bilang respeto na nandoon sa kinakasama mo, eh sana hindi mo na siya ginalaw o niligawan. Yes, sir. Tama po. O ba't mo ginawa pa rin yun, sir? Tama po kayo dun, sir. Alam ba ng kinakasama mo na Nung nahuli niya po kami, sir. kung hindi ka pa pala nahuli, tuloy-tuloy lang? Hindi, sir. Ayun na nga po, sir. Ang gusto ko po, itigil na namin yun kasi nga po, may kinakasama po ako. Ngayon, sir, kapag nag-ano po kami, sir, nagkakaroon po kami ng debate na gano'n, ayaw niya pong pumayag, sir. Ang gagawin niya po, sir, papasok po siya, pipilitin niya po ako dun sa boarding house, sir, pagtatatanggalin niya po yung jealousy. Siyempre, sir, nagbo-board lang po ako. Kinakabahan din po ako dun sa kung ano yung mangyayari dun sa bahay. Talagang tatanggalin niya, sir, yung ano. Pero sir, sa kinakampihan ko siya, sir, ha? Niligawan mo siya, hindi niya akalain na meron ka na palang kalipin. And then, nung na-discover ng kalipin mo, ipapasura mo na lang siya. Hindi, sir. Dahil nabuking ka na, then tapo ko na lang to. May karapatan din naman siya, sir, magkagaliiti. Kasi niloko siya eh. Ikaw pumalagi sa sitwasyon niya, baka magwala ka rin. Hindi ko po siya niloko, sir. Niloko mo siya, bakit ka mo, sir? Galing mismo sa'yo na pinagsabay mo, may kinakasama ka,
tapos niligawan mo to sa trabaho, niloko mo siya. Kasi kung hindi mo siya niloko, hindi mo siya niligawan. Maliban na lang kung inamin mo sa kanya na meron akong kinakasama. Nung una po hindi. Pero sir, hindi pa rin po sapat na dahilan yung bang sasaktan mo siya. Ay, yun po sir, hindi ko po talaga siya sinaktan sir. Sorry. Sinungaling ko talaga. Uy, ang galing mo naman. Ay, papakita ko pa. May medical na nga eh. May picture pa ako dito na may basa ako. Ang tigas ng mukha mo. Ikaw ba, Ma'am Ruby Rose, sinaktan din? Hindi niya po ka nasaktan kasi subukan niya lang. Hindi po kasi ako... Palaban pala ito si Ma'am Ruby Rose. Ang tigas ng mukha niya eh. Baka yung pasko ko sa helmet mo eh. Nagkaroon ka ng katapa. Itong isa malambot kasi. Ma'am Ruby Rose, ilang pang anak niyo? Isa lang po. Magkano bang binibigyan support na kayo, ma'am? Bali ngayon po wala. Nung nag-ano po, grocery nga po, yun nga, yung alamat ng wata, tapos diba, inisin wafer. Yung Alaska, magkano lang ba yun? Emerson, wala pang 1,000 yun. Eh, ang pasko sa mukha mo yun, baka magkaroon ng 2,000, diba? Sir, ako naman po sir, okay lang po ba sir? Sige po. Sige, sir. Sorry, Asa. Sir, kung ano po yung pinabili niya sa akin, yun po ang binibili ko sir. Sana binibigay mo sa kanya yung cash para siya na ang magde-decide kung ano pong klaseng mga gamit ang dapat ibigay sa bata. Apo. Kung anong klaseng brand, lahat-lahat. Na nangyari kasi sir, ibinibili mo yung mga sinasabi niya. Okay sir, tama po kayo. Sana sir, bigyan mo siya ng cash Apo, sir. para nang sige, hindi na siya palagi tumatawag sa'yo at ikaw naman palagi nagpapakontak para siguro. Sorry sir, makapagmutan ulit kayo. I don't know. Ang gusto ata ni ma'am, tamang suporta which is cash. Ma'am, ilan gusto mo? Opo. Magkano suporta dapat? 3,500 per cut-off niya. Pero parang nag-resign ka na eh, no? Di ba? Hindi pa po sir. So 3,500, 7,000 naman para sa bata. Sir. Tao na yun, kumakain na yun. Doon naman regarding po dun sa gusto niyang suporta sir, meron na po kami nakapending na kaso sir. So actually sir, kakabil ko lang po ngayon. So ang sabi po, Kaso saan po sa... sa Pasay po, close po siya sir. Tapos regarding naman po dun sa sinasabi niyo po sir na kailangan po cash. Nung una po sir, kaya ko naman po magbigay ng cash. Kaso nga lang sir, nakiusap po. Sa korte po. Office po ng judge. Nakiusap po ako sir. Kung pwede po ba, ang ibibigay ko po is pagkain na lang po, ano po yung kailangan ng bata. Pumayag naman po siya sir. Kung hindi po siya pumayag nung araw na yun sir, edi cash po ang ibibigay ko sir. Tama Ma'am sir. Ruby Rose, may punto nga naman siya. Napakatagal na panahon na yon. Nung ginawa natin yung compromise agreement na yon, ilang buwan ka lang nag-comply. Kaya kita sinampa ng kaso, di ba? Ano, tama ka na naman? Yung ilang buwan po yun sir, nagbibigay po ako sa kanya. Sunod-sunod po yun sir, wala pong palya. Ngayon sir, nagkaroon po kami ng away regarding po sa paghahatid ko dun sa pagkain ng bata. Kasi syempre po, may trabaho rin po ako sir. Paghatid ko po ng pagkain ng bata, ang sabi niya po, ko po ng pagkain ng batang, sabi niya po, nasa bahay ako. Di pumunta po ako dun sa gilid ng kalsada nila. Tinext ko po siya. Ang sabi ko po, andito na yung suporta ko kay Ken. Alam ko po ang sabi niya sa akin, sir, tangka. Ginanon niya ako, sir. Nandito kami sa ospital ngayon, wala kang kasing kwentang tao, wala kang kwentang... Ayun. Ba't mo siya tinawag na? Ayun, sir. Gawin Ang naman po tagal na yun, di ba? Kita niyo naman po, sir. Oo, ganito ako eh. Laking squatter ako eh. Hindi naman ang katulad mo eh, di ba? Ang galang mo. Yung araw na yun, syempre sir, busy ako eh. Kasi nakagat po ng tutay ang ano ko dito sa labi. Syempre, dinala ko sa ospital. Inabot po kami ng hanggang ating gabi. Ngayon, tsaka ko lang po nabasa yung text. And sinabi ko sa kanya na kami nasa ospital. Ngayon, pinagmumura pa ako ng hayop na yan. Kaya hindi niya nang tinanong kung ano nangyari doon sa anak namin, kung napaano. Tapos sasabihin niya sa akin ganyan, kung may gatas na ako dito, ninugot ko sa mukha ang gapo ko eh. Oh, ma'am. Ano gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? 3,500 na so 7,000. Yes, sir. Sir, yung 7,000 ba, kaya mo ibigay yun? Kung ano po yung mapag-uusapan namin, sir, kasi po naka-file na nga po siya ng kaso sa akin, sir. Meron na ako sa mga... Iba pa yan, sir. Nung ano pa yun, sir eh. Matagal na panahon pa yun. 1,250, Emerson. Ikaw mabubuhay ka nun sa isang cut-off. Isipin mo. Bali yung ngayon po, wala po akong pinafile na kaso Ano pa. yung, Ma'am, sabi niya nasa pwede ko korte? po bang makita, ma'am, yung Ano po yung nakapile? Hindi ko po alam yun eh. Ito, Bali sir, nung pumunta po ako Kasi sa kung meron PAO. na po na-file na kaso sa korte, Kakapil ko lang po ngayon. hindi po namin pwedeng pakialaman na yun. Opo, pumunta po ako sa PAO noon. Pero sabi ko, hindi na rin po ako magpasampa ng kaso. Gawa nga po, naaalis Ito, sir. nga po Yan po ako. ba iniakyat sa RT sa judge? Yes, sir. Baka sa paula. Ito, sir. Kasi kung yan po hindi pa naakyat sa judge, pwede pa kayo makialam. Pero kung yan po iniakyat na sa judge, May nasa warrant to korte, pares na po ako nun, sir. may warrant ka na pala. Hindi ko po alam yun. Eh kung may warrant ka na, ba't nandito ka pa? Nakapag-bail po ako, sir. Kaya po, nung kanina po, sir, na-late po ako. Dapat 10 a.m. po ako nandito, sir. Nag-bail po kasi ako doon kanina, sir. Para makahabol po ako So dito, ma'am, sir. nag-prosper yung case na ipinal nyo sa kanya. Siya po pala yung nawaran. Wala po kasi akong alam doon eh. Pero nagpunta po ako nagpiyansa sa siya. PAO noon.
check niyo po siguro sa korte. Malalaman natin ngayon kung saan korte. Ito po, may criminal case na po siya, RPC sa Pasay. Violence Against Women and Children. Bausi po, yun tungkol sa suporta. Umatin na lang po kayo sa hearing. Tatanungin na lang po natin yung korte kung kailan po yung susunod. July 25 po, sir. Nag-prosper po yung kaso natin. Hindi po kasi ako Ibig sabihin, na-inform yan. gumulong po yung justisya. So, hindi po na po partialaman yung kaso ninyo. Ngayon, sir, nag-bail ka rito. E baka dito sa isa, mag-bail ka ulit. Kasi ibang kaso naman to. Violence against women and children pa rin to. Physical injury. Ma'am, yung sa'yo, mag-ating ka lang sa mga Bali, aalis na rin po kasi ako baka this month or next Saan ka month. pupunta, ma'am? Saudi po. Kaya yun po yung pakiusap ko sa kanya na magbigay muna. Kasi nga po, walang baon yung anak ko. Nag-aaral po. Talaga to eh. Imbis na yung pinang-bill ko dyan, ipinigay ko po sa anak ko. Sana iniisip mo yan noon pa. Later on po, yung judge gagawa ng desisyon tungkol doon sa maging tamang suporta. Ang pagkakalam ko, magkakaroon pa ito ng adjudication habang maaari pag-uusapin kayo. Kung hindi kayo magkasundo, then ang judge na bahala later on, magsisentensya sa kanya. Sisentensya siya kung makulong pa siya, magkano pang papayaran niya, kasama pa siya ng nakulong. Kung mag-aalis na po kayo, dapat magbibigay kayo ng special power of attorney tungkol sa tao mag-represent sa inyo. Kasi pag hindi kayo atin, baka madidismiss yung kaso for lack of interest. Kumonsulta lang po kayo sa abogado. Huwag niyo muna i-telegram sa kanya yung mga plano po ninyo kasi nakikinig siya. Eh, pumapalakpak na teka niya, hey, alis na to, mapapasurin ng kaso. Meron pa naman isa dito eh. Kaya Ayun. nga ako nagsama eh. In case. So, antinan nyo na lang po yung kaso niyo kasi kapag hindi, mababaliwala yung bail niya. Makukulong siya. So, dapat umating ka. At dapat, ma'am, umating ka rin. Pag ilang beses na hearing, hindi ko kayo nakapag-attend, ma'am, mababasura yung kaso for lack of interest. Ma'am, ano pong balak niyo? Gusto ko siyang makulong. Sasampalin ka ng kaso. Dalawa ang kaso mo, sir. So, dito, may ongoing case ka, meron na dito sa isa. Wala ka pang balak na makipag-usap na lang para wala ng kaso. Itong kay ma'am, kapag ikaw ay nakipag-usap sa kanya, pwede siya mismo ang magsasabi sa korte na nagkaayos na kami. Pipirma lang siya ng desistance. At ito naman si ma'am, pag walang reklamo, walang kaso. Pag nakausap mo silang pareho, wala ka ng kaso. Pag-usap naman po ako sa kanila, sir. Nagmaawa ka katulad ng ginagawa mo lagi. Di ba? May palahod-load ka pa. Gawin mo ngayon. Bakit nahiya ka? Ayan, sir. Regarding naman po sa ganyang ugali niya, sir, yung sinabi niya pong hotel muna bago sustento, ayun po talaga yung dumurog talaga sa akin, sir, ng gusto. Ikaw ba'y makikipag-ayos dito kay ma'am o pababayaan mong sasamahan namin siya sa korte makapagsampa ng kaso na pambubugbog? Kung gusto niya pong makipag-ayos, sir, okay lang din naman po Ang sa akin, friend sir. mo, Wala ah. naman po talaga. Kapag ako po nakulong, sino pong susuporta sa mga bata? Siya po walang trabaho. May anak po kayo. Meron. Siya po walang trabaho. Ilan po anak mo? Isa po. Kayo ba ma'am willing makipag-usap kung sakali man? Gusto mo ituloy yung kaso talaga? Opo. Kung pagbibigyan ko siya, mauulit na mauulit din po yun. Yung pananakit. Opo. At magagawin din yun sa ibang babae. So hindi talaga support ang habol mo, yung primary reason kung ba't ka dito is dahil doon sa pananakit sa'yo. Opo. Saka hindi rin siya nagbibigay ng sustento sa anak ko. Nagbibigay pa ako dyan, sir. Bigay Sana pa ako libo sa sa kanya. isang buwan. Nung nanganak ako, nasan ka? Hindi Sir. ka nagbigay, di ba? Nung nabuntis po kasi siya, sir, wala na po kami. Sinungaling ka. Wala na po kami. So dinideny mo na, hindi Hindi, siya sir. bata. Yung ano ko po si sir, nung Dinideny nabuntis niya siya, po yun. wala na po kami. Lumalabas na po siya. Hindi ko na po sa Kaya nga, sir. Sinungaling ka. Ito nga, sandali sarap. Para maging fair kami dito sa'yo, baka sabihin mo, puro na lang sa complainant kami nagbibigay pagkakataon makapagsalita. Diretso mo ako, nagdududa ka ba na anak mo yung sinasabi niya, anak niyang dalawa? Yes, sir. Now, para maging fair din kami dito, payag ka ba ipa-DNA test yun? Opo. Yun din naman po talagang gusto ko. Just in case. Ako na po mag-sponsor ng DNA test. Pag lumitaw na sa DNA result na ikaw yung tatay, Yes, sir. dalawang ipapal niya sa'yo. Bausi, yung hindi magsuporta plus pambubugbog. Okay sa yun. Yung sa pagsuporta po, sir, okay lang po sa akin yun, sir. Kasi kung mapapatunayan naman po na anak ko talaga yun, sir, syempre ginawa ko yun, sir. Kailangan ko talagang panindigan yun, sir. Ilang pa bang anak mo, sir? Lahat na. Bali, may dalawa po akong panganay, sir. Panglima niya na yun sa akin, sir. Just in case man po yun sa kanya kung magiging akin po. Just in Sinungaling case ka pa, wow. talaga. Sir, ano masasabi mo? The best ka naman, kuya. Ma'am, Hindi kasi nakita ko rin sa lipat. Ay, kamukha naman. Kamukha niya po talaga, sir. Nakita nyo? Opo, andyan po siya, sir. Sir, baka nagpapalusot ka lang. Tingnan ko yung bata. Actually, yung anak ko din dati, sabi niya hindi daw kanya yun. Ganyan yun, sir eh. Lahat ng naanakan niya, ganyan siya. wala po kami, ma'am. Kahit mapapansin niyo po sa yung unang, Ganyan ka naman talaga, yung unang diba? interview niyo po, wala po siyang sinasabing exact date kung kailan naging kami, kung kailan ko siya inaaya na mag-hotel. Wala po siyang sinasabi kasi wala naman po talagang kami, ma'am. Kasi nung nagkakilala po kami, alam niya po rin na may girlfriend po ako. The best.
Oh, kamukha mo yung baby. Huwag mo pakita dito. Ito, oh, kamukha mo, sir. Yun, mas lalo na, yung parang pinagbiyak kay kamatis. Yung malaki, kaninang anak yung malaki. Yun, Sir, kaya nga po, Ruby Rose. kaya nga po Oh, pumirma walang po. kaduda-duda, sir, ha? Oh, kamukha ko. Kaya po pumirma po Ito ako. ngayon, itong maliit, kamukha mo rin, sir. Huwag na sana lumaki ito na katulad mo. Kasi gwapo itong bata, oh. Hindi ka proud, sir, oh. Gwapo ng anak mo. Siguro sir, kahit sino naman pong lalaki na hindi lang po basta siya magbe-base kung kaitsura po natin yung bata, sir. Siyempre sir, sa akin Ayaw sir, mo lang gusto ko lang po kami nung assurance. Just in case man po na mag-positive. Yung Sige, sa ano po sige. sir. Pagbibigyan kita, sir, kasi pumunta ka rito, Apo. voluntary, Yes, sir. para mag-explain, Yes, sir. mabigyan side mo. Dahil po dyan, ako na po mag-sponsor. Ma'am, okay lang ba? Sponsor ko po yung DNA testing. Pag lumitaw po sa DNA testing na talagang siya po yung tatay, punta agad tayo sa korte. Actually sir, kahit hindi naman na po kayo pumunta sa korte nun sir, kung just mag-positive po siya, willing naman po ako magbigay sir. May bukas, pa-DNA test natin, yung baby. Siyempre sir, kasama ka doon dahil Yes. kukunan ka ng specimen eh. Yes. Bali, gusto ko po sana bigyan niya muna yung anak ko. Kasi walang-wala po talaga akong ipapang-suporta sa anak ko. Ngayon sir, ano pong maibibigay ko po sa kanya sir? Yung inutang ko sa kayo na kakarampot kong sahod, pinang-bail ko po ngayon 16,000 po. Wala po akong maiaabot sa kanya kahit missing kong tuling ngayon sir. Dahil inutang ko po talaga yun sir. Kasi ma'am, kung tutusin, dahil yan ay nasa korte na, maski di na muna siya magbigay, hintay na rin yung desisyon ng korte Sige kung po. gustuin niya. Pero kung meron siyang konsensya, magbibigay siya ngayon. Pero kung Wala po siyang ganun. pagpipilitan niya, sabi niya, nasa korte, hintayin ko na lang yung desisyon ng judge, pwede niya gawin yun. In this case, at least, justisya na yung nakamit mo, the fact na na-issue mo siya ng warrant. That's justice itself. Sige po, okay lang. Sige, push ko na lang yun para lalo kong mawalan. At dito na lang yung kay ma'am, magpa-DNA test po namin. Sige po sir. Ang DNA test is 1 week lang ata, or less than a week. Agad-agad po siya, i-informan po namin kayo. Yes. May number naman kayo sa amin. Yes. Si ma'am. And then, we'll go it from there. Lumitaw na ikaw yung anak. Magpapin naman kayo, hindi kayo magkasundo. Then, konti. Isabay na natin ma'am, pati yung pananakit, yung medical certificate. Okay? Meron kang mensahe kasi Galingan mo. Ang galing mo gumawa ng kwento. Mag-director ka, mag-writer ka. Ikaw na din artista. Ha? Anak pa. Ikaw, sa'yo Ruby Rose, sana, kung makikipag-usap ka sa tao, huwag naman ganyan. Kasi hindi naman lahat ng tao nakakapag-accept ng ganyang mga salita mo. Oo, alam ko naman na responsibilidad kong magbigay. Pero sana naman, kung makikipag-usap ka, huwag ganyan. Kasi Deserve mo yun. sa kanya naman po, kung sa tingin niya po yung nasaktan ko po siya noon dahil po dun sa pag-aanuhan namin po sir, sorry po. Doon naman po sir, is hindi naman po yung sinasadya. doon man po sa dalawa pa na yan pa yan. Sa kanila sir, sorry dun sa mga nangyari. Doon po sa mga magiging girlfriend mo pa in the future. Sabihin sa kanila. Actually sir, may kinakasama po ako ngayon. Talagang siya po talaga yung bago sila, pumasok sila sa buhay ko sir, nandun na po siya. Bakit, Shari, parang yung tingin ni Shari sa'yo, parang Yung ka lang kasi sir na gano'n, yung kita mo may karelasyon ka na, tapos nagawa mo pang puntisin yung ibang babae. Shari, anong gusto mo mensahe kay Sir? Bilang nagpagtanggol ng kababaihan. Makontento ka sa isa mo. Kasi yung dinidefend mo kanina na sinasabi mo na wala kayong date. Apo. Pero ba't nabuntis mo, di ba? Mag-stick ka na lang sa kung anong meron ka ngayon dun sa na-live-in partner mo. Ba't di mo lang pakasalan yung live-in partner mo? Kasal na Kasal siya na sa po ako una. sir. Ang kasal na. Apo. So, 4 po sila lahat ngayon. Yes, sir. Wala nang pang-5. Lahat. Talaga ba? Ba't tumatawa si Mang Ruby Rose parang may maniwala? Ba't parang diskumpiyado ka? Kasi sir, may nahuli na yung kalipin niya. Actual na ginagawa nila. Kasi umuwi eh. Biglang umuwi. Hindi niya expected yun. Nakakatigil sa sarap! Try Milky Biscuits by Lemon Square. Diba? Tapos Ayaw mo ba aminin? yung kalipin niya kasi sir, sobrang ewan ko kung anong meron sa kanya. Napakabait niya dito. Okay, last na naman to. Ano bang anting-anting meron ka? Nakakatuloy sila. Baka mapapili din yung ilang viewers. Para naman yung mga kalalakihan dyan na Magsaya naman. walang love life, na wala nagkagusto ng mga kababaihan, paano ba nagugustuhan ng isang katulad mo ng mga magagandang kababaihan? Wala po sir. Wala kang anting-anting dyan. Wala kang tinatago mga giman. Wala. Benta mo na sa online. Mabibili na yan. O, ang dami nating viewers. 1 Sir, ako po million. sir, last na lang po. Ako naman po nagtatanong sa lahat ng mga kababaihan po. Kung matino po silang babae, bakit po sila pumatol sa alam nilang may lalaki Wait lang, kalipin? wait lang ah. Kuya, alam mo ako gusto Ay, gigil na ako dito eh. yung mga kababaihan sa likod ng Suzu Idol, nagre-react na din. Oh. Okay. Ang tigas sa mukha mo ah. Kapal mo naman Bakit kanila pinatulan? Opo sir, which is alam naman po nila So, na meron victim blaming to. You're blaming the victim. Tinatanong ko lang Kami naman may po sir. kasalanan. Kami Ano may kami? kasalanan.
tinatanong ko lang. Kapal naman. So, ibig sabihin sila may kasalanan? Hindi, sir. Sandali, bakit kanila pinatulan? Opo, sir. Ayun lang naman po yung tanong ko sa kanila, sir. Alam naman po nila na may girlfriend po ako. O, alam mo naman pala eh. Pinatulan po nila. Ba't mo pa kami niligawan? Alam mo, sir, Grabe naman. May sakit ka ba? Patingin ka naman. Nananahimik kami. Kuya, Ang sakit na ito, no? Yun lang naman po ang tanong ko, sir. Kasi The syempre, best walang... of all the alam mo, best. sir, speechless ako dahil sa sobrang yung utak ko ngayon. Sasabog, sir, sa sobrang Depensan mo ba sarili mo? sorry po mama, na Sir, pareho tayong lalaki, sir, ha? Pero hindi ko ugaling sisisihin yung mga kababaihan dahil sa ginawa kong kapalpakan. Sorry sir, na-misinterpret nyo lang po ata yun sir. Ang tinatanong ko lang sir, kung ang babae po ba, matino, papatol po ba sa alam nilang may kinakasama na? Yun lang. Kung ang lalaki ay matino na meron ng kinakasama, bakit pa kasi siya maniligaw Yan, ang babae? Hindi nga, sagutin mo nga yan. Ano lang po yun sir, kung ano po yung tanong ko sir, parang pareho lang din po yung tanong ko sa kanila sir. Kasi syempre sir, kung sa akin sir, mali po. Pero kung sa kanila po... Sara mo yun. Sara mo, Seb. Kumbaga sana sir, nakontento ka na doon sa iyong kinakasama. Hindi mo na dapat sila niligawan pa. Yes sir, tama po kayo sir. Okay? Pinondis pa. Yes sir, tama po kayo sir. Kumbaga pinagsamantala mo yung kanilang kahinaan at nagamit mo yun sir ang iyong galing, which is yung mambola, gamit-gamit ang iyong bibig dahil ikaw po yung bukadilya. Kumbaga ang laway mo sir parang ginto, ang laway na kaya pong magkumpinsi. Ikaw siguro yung kaya salesman na yung posporo palito, kaya mo siguro ibenta yan ng 1,000,000 piso. Kaya nga lang. Dahil ang galing mo sir mambola. Siguro sir pag nag-salesman ka sa mga kotse, ang dami mo mabibentang kotse, kahit na yung karag-karag ng kotse, pwede mo sabihin, brand new ito. Bili nyo to. Siguro kahit yung kotse na tutulak mo na lang, tapos may pupunta niya sa dealership, sabi mo, brand new ito, kalalabas na ng kasa. Baka may bibili pa. Kasi ganun kakagaling sir. Anyway, okay na dito si Ma'am Ruby Rose dahil nasa kotse na sir. At dito kay Ma'am, papatili-test namin. Ako na pong bahala sa bayanin. Okay sir, hindi nyo sa mga naman. Ha? Maraming salamat sir sa pagpunta. God bless po sir. Madam, thank you po. May pumunta sa amin. Oh, shit. Pwede po akong makakuha sir ng video dun sa pananampal niya po sa akin sir. Naka-off camera na po kayo. Out of the booth na kayo eh. Apo sir. Wala na po. Sana kung nandun sa loob ng booth, pwede yung namin kami. Pero sir, yung nasampal ka niya, hindi na ho nahagip ng camera. Yes. Kasi po, nakalapas na kayo. Yes. Nasa may pinto na kayo sa kanya, na kayo sinampal. Medyo wise po ito eh. Alam niyo yung kanyang ginagawa. Although ba, mali yun. Hindi ko kinakayo kinusinti. Kaya nga agad pumagit na ako. Now sir, kung gusto mag-file ng kaso laban sa kanya doon sa pananampal, Yes. marami naman po mga staff dito. Kung gusto niyo po silang kunin ng testigo, nasa kanila po yun. May papayag ko sa inyo ito. Sir, hindi ko nakita. Hindi, actually, totoo lang. Hindi ko nakita. Basta narinig ko na yung tunog. Kasi nga, lakad akong ganon, narikot lang. Tapos nakita ko lang, siya. Ikaw, hindi mo. Nandito na pa ako sir. Nauna pa ako lumabas. Ikaw, direct ka mo. Hindi ko po nakita Papapicturean kasi ko lang po nung yung tumayo na sila, pinokos ko na po sa solo shot. Sir, pwede pong lumabas muna sa gitna. Odette, Sir, wala. Hindi ko talaga nakita. Wala na, tukit na lang, sir. direct. Wala po ako nakita, sir. Wala rin po ako nakita, sir. Nakita ko, sir, pumagitna na lang kayo. Wala po, sir. Odette, Wala po, sir. ikaw, okay. Wala, sir. Nakapasok na po kami dito. Ikaw, may nakita ka. Merong So, ikaw kunin yung testigo. So, may nakita ko kayo. Ano po nakita nyo? Sinapak niya po bigla, sir. Titistigo ka. So, sir, meron ka testigo. So, magkasapa raw siya ng kaso ng pananampal. May testigo po kayo. ka na magsampa. Sit ka. Pangkain ba yun? Hindi, kasi sir, ayan po, meron palang nakakita, pwede yung pong gamiting testigo. Ang mangyari kasi sir, pag nagsampa ka ng kaso sa kanya, ipapatawag po siya as witness. Ano yung nakita niyo po ulit, ma'am? Sinampal po siya. Saan pa siya tinamaan? Malakas kasi ako na, likod tunog na lang eh. Puro tunog. Ngayon sir, pwede kami magpa-medical. Ikaw ba meron ka pang kuha? Sir, wala. Ikaw may kuha? Wala, sir. Titistigo ko kay ma'am. Uy ma'am, mukhang bumaliktad to sa'yo. Sa kanila po yun. Meron tayong pinsuki, yung DNA test. May kamahalan to pero sasagutin ko na sir. Alam ko, 20,000 plus ata yun. Ako nang gagastos. Hintayin po muna natin yung result, ma'am.
para pagbigyan naman natin siya para maging patas naman kami rito. Baka sabihin niya na palagi na lang kayo pinakikinggan namin, kayo mga complainant, hindi namin siya pinagbibigyan. Yung pagpunta niya rito, yun po yung na-appreciate namin. Kaya ang bilang ganti, ako naman sa test, hintayin natin. Ngayon ma'am, kapag ang resulta ay positive na talagang anak niya, then pag-usapin ko kayo. Okay, sir. Kung magkasundo kayo, pag hindi ko kayo nagkasundo, ma'am, tulad ng ginawa ni Ma'am Ruby Rose, ididemanda niyo si Sir sa Violence Against Women and Children, ang aso. Tulad ng nangyari kay Ma'am Ruby Rose, pagpo-prosper yun, mawawalan siya. Okay, pwede ba sir, schedule namin kayo tomorrow? Yes, Kailangan po yun, walang pasok. Sige, bukas na. Kailangan nyo sir kasi isa-swap yung sa bibig mo kuha ng saliva. Yes, sir. Tapos doon sa baby, ma'am, isasama natin yung baby. Kukunan din yun. So sa iyo naman ma'am, nasa iyo kung mag-abroad ka, kukonsulta mo na tayo. Tawag ka kay Attorney Paul. Attorney Paul, meron kasi isang girl nag-file siya ng Bausi case against sa isang lalaki na hindi sa pagsusuporta. Ngayon, nag-prosper to at lumabas na yung warrant. At ngayon, nagpiyansa siya and then meron ng date sa hearing. Kaso itong si girl, balak niyang mag-abroad. Ang sabi ko, pwede siyang magpirma ng SPA. Kasi ang complainant Rafi na criminal case, technically witness lang sila. One of the possibly many witnesses. So, mas important is sa time na magpupunta sa lahat sa start ng trial, yung arraignment and pre-trial, dapat nandun siya. Pero thereafter, kailangan nandun lang siya sa time na siya na yung i-present as witness. Kasi ang representative mo dyan is the fiscal or prosecutor. So technically, one of the many witnesses ka lang kung yung star witness or principal. Kailan magsipot itong complainant sa korte, attorney? Meron kasi sa simula, meron yung arraignment, pagpapakta ng saktan. Tapos immediately after, on the same day, nandiyan na rin yung pre-trial. Kasi sa room cell, 1 day na lang yan. Tapos after no, isi-schedule na yung hearing. It's up to the prosecutor kung kailan gusto i-present yung star witness niya. Tapos doon sa schedule na yun, dapat dumating siya. Kasi syempre, hindi i-present siya ng prosecutor. Doon po, hindi siya pwedeng mag-delegate ng representative. Hindi pwede kasi kailangan personal testimony niya. Kailangan ma-confront siya ng accused. Di ba karapatan ng accused? So, dapat siya mismo yung mag-testify on the sample of circumstances. Pag hindi siya mag-testify, tuloy-tuloy pa rin yung kaso. Pero syempre, substantial hindi na. Kasi walang personal knowledge yung ibang tao eh. Siya yung talagang involved. At may possibility pa siya na ma-dismiss dahil sabihin for lack of interest pag hindi siya sumisipot. So ang best advice niya is to tell the court then that she has to go abroad to work. Pero it doesn't mean that she's not abandoning. She's abandoning namin. Magandang at practical advice din. To just spend ako. Ilang beses po siya sisipot sa palagay niyo po, attorney? Kailangan ang presence niya. At least twice doon sa start sa arraignment and pre-trial. Ilang schedule lang yun, 1 day na. Tapos yung next time would be kung kailan na siya uupo as the witness. Kailan po yung July 25 po. Sa kaso po nitong si Sir, July 25 na po yung unang hearing. Arraignment na ho ba yun? Oo, arraignment yan. So, papakita kayo. At tapos ang susunod dito, attorney, is Trial na. So sabi niya si Fiscal, parang Fiscal, kailan yung ako ipupupo? Attorney Paul, sobrang thank you, Attorney Paul. Magbuhay ka, Attorney Paul. Regarding po dun sa kanina na pananampal, kasi hindi ko po talaga nakita. Sa totoo lang po, paano po ba ang nangyari, ma'am? Pasayo na kasi ako nun. Siya bigla na lang tumaya, tapos nilapitan siya. Tapos ano niya, yung pagkahampas niya, sobrang lakas. Although naawa ko sa kanya, pero gagawin ko yung tama. Sinasabi mo hotel muna, ano pa to? Ang kapal ng mukha mo. Parang po kami minuto. Ako naman po nagtatanong sa lahat ng mga kababaihan ko. Kung matino po silang babae, bakit po sila pumatol sa alam nilang may lalaki Wait lang, kalimutan? gigil na ako dito eh. May pumunta sa akin. Ah, Pwede po akong makakuha, sir, ng video dun sa pananampal niya po sa akin, sir. Naku,
Pati na po kayo. Wala na po. Sana kung nandun sa loob ng po, pwede natin kami. Pero namin naman po mga staff dito. Kung gusto mo po silang kunin ng testigo, nasa po. May patay ko sa inyo ito. Sir, wala. Hindi ko talaga nakita. Ito na lang siya. Nakita ko, sir, pumagitna na lang kayo. Ikaw, may nakita ka. Pero, Tinetest, may kamahalan to pero sasagutin ko na, sir. Pwede ba, sir? Schedule namin kayo tomorrow. Yes, po. Kailangan po yun. Sige, bukas na. Regarding po dun sa kanina na pananampal kasi hindi ko po talaga nakita. Sa totoo lang po, paano po ba nangyari, ma'am? patayo pa kasi ako nun. Siya bigla na lang tumaya, tapos nilapitan siya. Tapos ang sakit yung ano niya, pagkapas niya, sobrang lakas. Although naawa ko sa kanya, pero gagawin ko yung tama. Hindi ko po. Usap si Rachel Rose ko. Papayagan nila. Sige po, sige po. Gusto ka lang yung usapan mo lang. Papayagan namin kayo dyan. Okay ba sa'yo? Okay sa'yo? Hello, Rachel. Si Rafi Tulfo, magandang umaga sa'yo. Si Emerson, tumanggi na magpa-DNA test para dun sa baby ninyo. Opo, direct po kasi ako namin sa akin po, sir. Okay. Nabalitaan ko rin, sa birth certificate daw ng baby mo, hindi claim ni Emerson na siya ang tatay. Opo. Hindi ginamit ng baby mo yung apelido ni Emerson, tama? So alam mo magiging consequence niya. Pwede siyang ikaw tumanggi na magsuporta. Kasi sabihin niya, hindi ko anak yan eh. Alam mo yun? Pero po yung ako po, hindi pa po anak yung step siya na mag-private na mag-usap kami. Okay. Ang sabi niya po sa akin, i-atlas ko daw yung kaso. Sabi niya, kung gusto ko sa akin may apelido yung anak natin, sinabi niya na anak namin dalawa. Then, gawin mo yun. I-apelido mo yung I-apelido ko sa kanya, pero papasuhan ko pa rin siya. Good. Ganun dapat. Two ways yan eh. On the other hand, hindi niya nilagay yung kanyang apelido sa birth certificate ng baby ninyo. Wala siyang karapatan sa baby ninyo. Yun nga po. Hindi niya pwedeng hilingin na mabisita o maangkin o mahiram. Totally zero karapatan. Magkakaroon siya ng karapatan kapag halimbawa pinakorte niya and then yung korte sabi na sa iyo na magpa-DNA test kayong pareho baby, then that's the only time na kapag nalaman sa DNA test na talagang siya ang tatay, then pagbibigyan siya ng korte na magkaroon siya ng rights sa bata. And the same manner, ikaw rin magkakaroon ka rin ng rights sa suporta kapag halimbawa ay napatunayan na talagang siya ang tatay to DNA test from the court. Pero sabi mo, voluntaryo na siyang pumapayag. Ilalagay mo yung apelido niya sa birth certificate ng anak mo. Ano pa yung napag-usapan niyo doon? Ang sabi niya po kasi, i-atlas ko daw yung kaso ko sa kanya. Kasi nga daw, wala na daw po mag-sustento sa bata. Ang sabi ko po sa kanya, hindi ko na kailangan ng sustento mo kasi kung hahayaan kita na i-atlas yung kaso, maulit at maulit pa rin yung ginagawa mo. Tama, tama. Eh yung tungkol naman sa gusto kanyang kunin ng testigo sa pananampal, Hindi po ako testigo. Okay. Deserve niya po yun na masampan ni Robero. ano pa yung manabanggit niya kung okay lang sa'yo na malaman namin yung mga napagkwento niya pa doon nung hiningi niya na mag-usap kayo in private? Sinabi niya po sa akin na nasaktan niya ako, nag-sorry siya. Tapos yun, sinabi niya rin po na anak naman talaga niya talaga yun. Ang sabi niya po kasi sa akin, is-request daw ng mga magulang niya yun na magpapa-DNA. Pumayag naman ako magpa-DNA, so ngayon wala siya. Anong yun niya po nun? So ang gagawin niyo na lang po, mag-late filing kayo, doon ilalagay mo ngayon sa birth certificate ng baby mo ang apelido nitong si Emerson. Paano po yun, sir, pagkakasok mo ng buko, sir? Okay lang. Doon sa physical injury sa 9262, yung pananakit, pwede pa rin siya kasuhan. Kapag hindi siya nagsuporta, doble kaso na yun. Wala pa siyang binanggit na tungkol kay Ruby Rose kasi naawa talaga ako kay Ruby Rose. Ito naman si Ruby Rose ang dahilan kung bakit ka napunta rin sa Kinilang kahapon. Sabi sa akin ni Emerson, aalis na si Robert, lahat ng suporta na mapupunta na sa anak ko. Eh gusto ka niyang dilugin, ano? Sorry, hindi na po ako papagpilog sa kanya kasi naawa din po ako sa anak ni Robert. Saka kay Robert din. Ang tulong na din po ni Robert sa akin. Pareho kayong babae, dapat magkampihan kayo kasi pareho kayong ginawa nito. Mas na ito, tama. Yung sinasabi niya na kapag pupunta ng abroad si Ruby Rose, ang support na mapupunta sa anak mo lang, mali yun. Kasi ayon sa batas, equal dapat ang suporta sa bawat bata na anak niya. Hindi siya pa pwede makapagdikta
ang korte magdidikta niya later on kapag nagkasuhan na. So, mabuti naman kung gano'n, good news para sa amin yan na inaamin niya na anak niya yan at pumayag siya na gamitin ang apelyido niya sa birth certificate ng anak mo. Very good yan at magsusuporta siya. Pero itutuloy pa rin kaso, good news ulit yan sa amin. Opo. Okay. Kailan po yun, sir? As soon as possible sana para masamahan ka namin sa korte. Sige po. Okay. Sige. So, pag in-upload ko ito, matutuwa yung mga netizen. Kasi nung una, yung mga netizen, akala nila Marami kumakampik ka na. po kasi. Opo Marami din po na ano eh. Okay. Matutuwa sila sa good news na sinabi mo lang ngayon. Salamat ha. Magandang umaga po sa iyo, madam. Magandang umaga. Salamat po. Sinasabi mo model muna, ano ba to? Ang kapal ng mukha mo. Kami minuto. Ako naman po nagtatanong sa lahat ng mga kababaihan. Kung matino po silang babae, bakit po sila pumatol sa alam nilang may lalaki Wait lang, kalibre? gigil na ako dito eh. May pumunta sa agaw. Ikaw, may nakita ka. Pero, bigla na lang tumayat, nilapitan siya, tapos ang sakit ng ano niya, yung pagkampas niya, sobrang laki. Hello, Rachel. Sabi sa akin ni Emerson, i-atlas ko daw yung kaso. Sabi niya, kung gusto ko, sabi ko yung apelyido yung anak natin, pero kakasuhan ko pa rin siya. Aalis na si Roberus, lahat ng suporta na mapupunta na sa anak ko. Eh, gusto ka niyang bilugin, ano? Sorry, hindi na po ako magpapabilog sa kanya. Itutuloy pa rin kaso, good news ulit yan sa amin. Sige po. Ano yung nangyari dito sa lugar na to? Dito kasi sabi niya kasi tawagan ko daw yung kaibigan ko na binigay niya yung number ko. Tapos sabi niya, sundin ko daw yung sinasabi niya. Eh, hindi ko sinusunod kasi ayoko magsinungaling sa kaibigan ko. Ginano niya ako. Pinatukan ka? Opo. Ng maraming beses. Dito? Opo. Okay. Tapos nang galit na siya, sa sobrang gilim ng paningin niya, yun po, sinimulan na po na yung, dito po, dumugo yung tila ko. Sinuntok ka Opo, ng gamit kamay pa niya? yung cellphone ko. Gamit yung cellphone Opo, mo? ginano niya po. Tapos dumugo yung tila ko. Tapos hindi pa siya nakakonsentugin niya ako sa dito, tapos dito, ganyan. Tapos dito sa ano, sa tenga, dumugo po yung tenga ko. Hindi pa siya nakonsentugin, sinuntok niya ako. Okay. Dun sa pananakit sa'yo, bumagsak ka ba dito? Hindi po, nakaupo po ako sa motor nun eh. Nakaupo ka sa motor nung ginawa niya yung pambubugbog sa'yo? Ah, okay. Bakit kayo nandito? Paano kayo napunta dito sa lugar na to kung taga Rosales si Sir? Eh, sabi ko kasi atin niya na akong sakayan. Sakayan pa uwi? Opo. Ng Manila? Opo. Okay. Hinatid niya naman ako sa gilid ng kalsada para may mga dumadaan na bus. Wala po kaming nakitang sakay, tapos hiniram niya yung cellphone ko. Tapos nagkataon po na nabasa niya po yung number ng kaibigan ko na chinat niya. Nagselos po siya. Ginawa niya po, pinandar niya po yung motor, pinasan niya po hanggang pumunta ka po. Tapos nakapunta ka po. Mula dito. Nandito na kayo, nag-away hanggang sa nasaktan ka na dito. Tayo po kayo sa Women and Children's Protection Desk ng Video Assist na silang nakakasakop sa lugar ng penangyarihan. Maraming salamat, ma'am. Sige po. May endorse ko po si
Rachel dito na allegedly sinaktan po siya ng kanyang dating kinakasama sometime year 2018, ma'am. Ngayon yung description po niya ng lugar ng pinangyarihan, ang sabi po niya lampas ng tulay. Kaya minabuti namin na mag-verify, ma'am, kung saan talaga. Na-identify niya yung mismong lugar ng pinangyarihan. So, barangay Pulay. Yun, ma'am, tulay. And si Ma'am Rachel. Ay sir, dahil po umatras po si Emerson Aragon po sa DNA test po, nakapag-file na po ako ng kaso laban sa kanya po ng physical abuse po. Ito na po yung file case po na pinasa po namin dito sa Pangasinan po. Maraming salamat po sa tulong nyo, kundi dahil sa inyo po. Hindi ko po magagawa. Maraming salamat po. Bye! Si Blandina Carrion, nirereklamo niya ang kanyang mister dahil kulang na kulang daw ang binibigay nitong sustento sa kanilang dalawang anak na may Down syndrome and autism, idol. Magandang hapon po, Ma'am Blandina. Magandang hapon po, sir. Ilan taon po yung anak mo? Yung panganay po, sir, is 16 years old. Yun po yung autism, non-verbal po siya. Then, pangalawa is 10 years old, grade 5 po yun. Then, yung pangatlo po is 8 years old, Down syndrome po. Itong si Mr. Hindi mo nabibigyan suporta. Anong trabaho po ni Mr.? Kapitan po. Kapitan po ng barko? Uy, malaking sweldo! Nagbibigay naman po, pero 20 lang. Pero dati mataas. Nung mag-iwalay kami, unti-unti yung binaba. Kayo po, ma'am, anong trabaho niyo? Wala po kasi, sir, bantayin. Oo, tama. So, sorry, okay. Yeah, yung mga ganong klase, yung special child, kailangan talaga meron. Pwede po 7 na pantay sarado yung bata. Sige, papasukin si Sir Resty. Nag-CR lang daw, sir. Bigla daw tumakbo sa CR. Bakit? Ilangay niyo sa CR, mga nagtago na. Katukin niyo. Kinabahan daw po. Kinabahan daw po. Patakbo sa CR. Okay. Kailan po yung huling sustento ni Captain Carrion? Buwan-buwan naman po, sir. Every Dati original, magkano po yung binibigyan niyo? 80 po. Okay yun, maganda yun. Pwede na yun. Ngayon naging 20. Nung nag-iwalay kami, naging 50. Tapos ngayon po, 20 na lang. Parang spaghetti, pababa ng pababa. Abay no pa. Ano pong binibigyan dahilan? May palaya naman po daw ako. Rice filled siya. Totoo naman po. Oh, pero Kapahal. sir, twice a year lang yung nagsasaka, sir. Minsan may kita, minsan wala. Kailan niyo po pinapasaka yung inyong pong So, sapa? minsan po akong nagsasaka, bigyan Ilang- ko lang siya ng percent. Ilang hektarya po? 2.75, sir. Tapos palay po yun. Maganda ng kita po dyan. Sir po, maganda. Ngayon po, na mababang palay. Yun lang. Yun lang. Totoo yan. Tapos pinapahanap tayo ng mga imported rice. Tapos minsan samahan pa ng bagyo. Po, ayun po, Bagyo sir. yung mga palay, wala na maanihin. Tapos mangungutang pa siyempre mga kulay. Inuutang yan. Po, mahal. Inuutang ko yung pang-finance. Nagbabayad ako Yung may bini, percent. tapos yung abono. Po, inuutang. Tapos may 10% every month yung inuutang mo. Kita mo yan? Ang pagdating na ng anihan, matapos ng mapagyo, anihan, katitig na lang yung ani mo. And then, ibebenta mo sa merkado, magugulat ka, imported rice, mas maganda, mabuti, mas mura. Anyari. So, hindi pipilin yung palay mo. Sir, good afternoon. Kapitan po lang, mabuti po, sir. Captain, nanapon, astig, kapitan na kapitan talang dating ni sir. Sir, si Mrs. andito at meron pala kayong dalawang special child. Kailangan talaga noon full-time care po yun. At
kailangan din po, kumpleto po yung mga pangailangan niya. So, ibig sabihin, magastos din po yun. Dati raw po 80, naging 50, tapos ngayon naging 20. Bakit, sir? Bumaba na po. Dati sir, magkasama kami sa bahay. Siyempre, di kasama rin ako doon sa konsumo pag umuwi ako doon. Opo, sir. Isa lang ang gastos namin. Ngayon, umuwi siya ng probinsya. Siyempre yung sustintuhan ko, marami na. Yung mama nagsusustinto rin ako sa mother ko. Saka yung maintenance ko sa bahay pag umuwi ako dito sa Cavite. Ngayon, yung cost of living naman sa probinsya, sir, di naman gano'ng kataas tayo sa Manila. Saka, may sakay ko wala, nagbibigay po ako sa kanila. Maganda yun. Isa kayo wala. Okay. So, Binibigyan ko consistent ang pagbibigay nyo. Wala pong palto yan, sir. Pero sa amount, hindi consistent, sir. Hindi ko alam. Wala naman siya binibigay na expenses. Gusto mo yung breakdown? Hindi naman siya gusto. Pero at least meron siya may pakita. Opo. Simula pa noon, sir, siyempre, asawa ko siya. Kaya pinakasalan ko siya dahil siya ang mahal ko. So, siyempre, ako, bilang overseas worker, nagsisikap ako para sa kanila. Kinabukasan. 80,000, tama yun. Pero sir, bilang asawa, sir, siyempre, pag umuwi ka sa bahay, sir, wala natitira sa 80,000. Hindi ako nagpupuntin yan. Pero wala naman ako nakikita sa bahay sa improvement. Ang gusto mo itanong, saan napunta? Yan ang sana napunta. Natanong mo na po yun sa kanya. Oo, wala man siya may paliwanag sa akin. Okay, tanongin natin ngayon. Madam, saan po napunta yung 80,000? Sabi ni sir. Sir, wala po tayo. Bayarin lang po yung tubig. Marami akong insurance na binabayaran, sir, ngayon. Insurance? Yes po, sir. Mula kasi nung... Bakit po insurance? Sir, mula po kasi nung lumabas ng mga dalawang anak ko, gusto ko na mag-insure ng insure para pag namatay ako, may maiwan sa kanila. Hindi niya sinasagot, sir, kasi katwiran niya, hindi niya alam. Life insurance. Yes po. Pag wala na ako. Magkano po yung premium? May 50, may 36, may 30 plus, basta ang dami, sir. Hindi, magkano binabayan mo sa yung... 50,000 a year, hindi niya yan inaano, sinasagot. So 50,000 a year premium. Yes po. Tapos, may 26,000 a year din, merong 3,000 monthly, may 2,000 monthly. Okay, ma'am, sandali. Ako rin po, meron ako insurance, pero isa lang po. Ang dami mo ata. Bakit sobrang dami? Sir, Diba, mas maganda ma'am kung bibili ka, sorry ma'am, bibili ka ng isang policy lamang, nandiyan na lahat, taasan mo na, para isang bayaran na lang. Yung 50,000 a year, maganda po na insurance policy yun. Sir, iba-iba, parang pag walang kwenta yung ibang insurance, mangyaring darating ang araw na. Naging sigurista ka rin kasi yung may napabalitaan, may mga insurance company na nag-shut down. May matira para sa mga anak ko. Magaling po talaga si ma'am. Tama nga naman. Sir, yan pa na sir. Marami siya binigyan insurance para sa mga anak niya yun. Yes, sir. Yun Pero ang mga beneficiary. humingi ako sa kanya ng monthly expenses, sir. Wala naman siya maibigay sa akin. Hindi ko naman kinukuha yung pera. Ang tanong ko lang yan, Gusto ko lang accounting of hindi ko rin yung account. At least may makikita ba ko, sir? Kung nasaan napunta yung pera, bakit sa 80,000 na yan? Wala mang matira, wala saving. Kaya sir, yung pong sa insurance, intangible yun siya. Hindi mo makikita yun. Kasi policy nga yun, binabayaran niya. Nakikita mo na lang yun, sir, kapag halimbawa, may nangyari, malayo lang, may nangyari sa kanya, babayaran na po ng insurance yung mga anak niyo. So, yun sir, 50,000 a year, may 26,000. Divide mo na lang yun, sir. Hindi ko alam yun. Yung 50,000 na lang alam ko, sir. Saka mayroon pa sa madam, 50,000, ano pa po? May 26,000. 26,000. 3,000 monthly and 2,000 monthly. I-divide mo na lang, sir, ng 76. Divide nyo, 76, divide 12 na lang, sir. Sandali, Okay. 6,000 pesos na agad dyan. Naman, ano pa mga, may 2,000 pa. May 2,000 monthly and may 3,000 monthly. 6, 9, 11,000 na agad, sir. Ito sa mga pinagin niya. Sa insurance pala yun. Binabayaran ko kung insurance, sir. 5,000 naman sa kanya sa akin. Yun ang alam ko. Sir, huwag na muna ngayon. Yung munang 80,000 ang i-breakdown natin. Mama, Huwag na. so, sir, 11,000 na agad. Oh, ma'am, ano pa yun? Sir, yung time na 80,000 ang bigay niya is nag-aaral ang anak ko sa special school. Yun ang sobrang laking bayarin. Mga therapist, mga speech therapist, mga physical therapist, hindi niya maintindihan. Ay, sir, very, 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 very necessary yun. Hindi ko naman pinabayaan. Accepted ko. Hindi kasi sir, pwede mo sana siyang sumpataan na, oy, magtrabaho ka naman. Pero in this case, hindi sir hindi dapat siya magtrabaho para mabigyan niya ng full attention yung mga special children niyo. Dalawa kasi sir, di ba? So, kailangan po ng full attention niya ng isang nanay. Hindi pwedeng pang-ubaya yan, sir. Kani-kanina lang. Opo, tama, sir. Open mo. So, yan sir, sabi niya sa Tapos, special lima. school, tapos mga therapy. Mga yan, sir.